Napapagod na akong magmahal. Napapagod na akong masaktan. Napapagod na akong iwanan. At napapagod na akong umibig sa maling tao. Napapagod na akong umasa. Napapagod na akong humanap ng pagmamahal ng totoo. Napapagod na ako. Pagod na ako. May tamang panahon pa ba para isang kagaya ko na parating nasasaktan? Parating iniiwanan? Parating niloloko? May tamang tao pa bang magmamahal sa akin? At may tamang panahon pa ba upang maging masaya ako? Kailan? Hanggang kailan ako maghihintay? Kailangan ko bang baguhin kung sino ako? Upang di ko maranasan iwanan at masaktan. Ilang ulit na akong nasaktan. Ilang ulit na akong nagpakatanga. Nagpakagago upang mahalin mo ako ng totoo. Upang di mo ako iwanan at ipagpalit sa iba. Maraming beses kong tinatanong ang sarili ko, anong mali sa akin? Anong kulang sa akin? O sumobra ako sa pagmamahal na ibinibigay ko? Ginawa ko ng lahat upang makontento ka. Upang maging sapat ako para sa iyo. Upang kahit paano maramdaman mo ako lang sapat na. Minsan di ko kilala ang sarili ko. Dahil sobrang pagmamahal ko sa iyo. Nagagawa ko ang mga bagay na di ko nagagawa. Nagpapaalipin sa nararamdaman ko. Nagpapakatanga upang ako lang. Nagmakaawa upang di mo ako iwanan. Ngunit darating pala ang sandaling magigising ako sa aking pagkakatulog. Nakakapagod palang magmahal ng taong kahit kailan di ka kayang pahalagahan. Nakakapagod na paulit-ulit kang winawasak ng taong minamahal mo. Ngunit bakit hanggang ngayon, ang sakit na binigay mo, bitbit ko pa rin sa kasalukuyan. Sakit ng dulot ng taong pinakamamahal ko. Dahil hanggang ngayon, di ko kayang kalimutan ka. Dahil hanggang ngayon, umiikot pa rin ang buhay ko sa iyo. Dahil hanggang ngayon, umiikot pa rin ang mundo ko sa iyo. Na kahit ibalik ko sa iba ang puso ko, sa iyo at sa iyo pa rin. Ilang taon na ang lumipas. Ngunit sariwa pa rin ang lahat ng sakit. Ng pag-iwan mo, ang panluloko mo at gawing tanga. Hanggang kailan hihilom ang puso kong sugatan sa matagal ng panahon? Baliw. Iyan ang sinasabi ng lahat sa isang kagaya ko. Isang taong grasa. Isang taong palaboy-laboy. Isang taong grasa. Natutulog kahit saan. Lumipas lang ang magdamag.
Maligaya kung walang sariling matatawag na tahanan. Tahanan na matatawag na tirahan na pwedeng silungan. Isang tahanan na buo ang pamilya. Nagmamahalan. Nagkakaunawaan. Ito ang isang taong grasa. Nalilipasan ng gutom sa lansangan. Minsan pa, walang makain. Minsan tira-tirang pagkain pa upang malamanan ang aking sikmura. Isang taong grasa na tanging kinakain ay ang tira-tira ninyong pagkain. Baliw! 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 Ngunit, alam ba ninyo ang buhay ng isang kagaya ko? Wala kayong alam. Huwag ninyo akong kutyain dahil sa nakikita ninyong aking panlabas na inyo. Isa akong taong grasa na kahit saan abutan upang mairaos ko ang lamig sa magdamag. Kayo, buo ang pamilya. Ngunit nagmamahalan ba kayo? Ngunit alam ba ninyo ang salitang pagmamahal? Marunong ba kayo magrespeto sa inyong mga magulang? Mapalad kayo dahil nasa inyo na ang lahat. Ngunit huwag kayong mapag-imbot sa ibang tao. Mapalad kayo dahil may mga magulang na nagmamahal sa inyo. Mga kaibigan, salapi, tirahan na pwedeng silungan. Dumating man ang bagyo, di kayo mababasa. Ngunit hindi kayo marunong makontento kung anong binigay ng Diyos sa inyo. Hindi kayo marunong makontento at maging masaya sa buhay na tinatamasa ninyo. Nakakalimot kayo sa Diyos kung ano ang tinatamasa ninyong kaginawahan na ibinigay sa inyo. Isa man akong pinanganak na dukha. Isang mahirap. Walang tirahan. Walang mga magulang. Ngunit may takot ako sa Diyos. Wala man akong kayamanan. Wala man akong maipagyabang. Ngunit masaya ako kung anong mayroon sa akin. Di man ako nakapagtapos ng pag-aaral. Ngunit mas nakakaunawa at nakakaintindi ako sa mga tao matataas ng pinag-aralan. Kumakain man ako ng tira-tira. Dahil sa ganitong paraan, maibsan ko ang gutom sa aking sikmura. Wala man ako masisilungan na matatawag na tahanan. Upang dumating man ang unos, di ako mapipinsala. Lahat siyan wala ako. Tanging maliit na karton ng aking higaan upang lumipas ang gabi at mapawi ang aking pagod na katawan. Maswerte kayo dahil ang inyong tulugan ay isang malambot at malamig na silid tulugan. Ngunit lahat tayo ay may kanya-kanyang kapalaran. Heto ako, isang taong grasa. Ngunit karapatan kong mabuhay sa mundo. Lahat tayo ay pantay-pantay sa mata ng Diyos. Di man tayo pantay sa tinatamasa dito sa lupa. Ngunit pagdating sa paghaharap sa Kanya at paglilitis, pantay-pantay tayong lahat. Isa lang ang tanging pagkakaiba natin, naging mabuting tao ako sa lupa.
Ang lahat ng tinatamasa natin dito sa lupa ay pansamantala lang. Ngunit sa piling ng Diyos, tayo ay pantay-pantay. Kaya pahalagahan natin anong mayroon tayo sa lupa. Marunong tayong makontento at mahalin natin ang ating mga magulang at mga kaibigan. At matuto tayong magpasalamat sa lahat ng mayroon tayo.